Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Julie Kahinde na CRC Taal Batangas Slaughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Ang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayon po ay ating pagbubulayan ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Joshua, chapter 9 verses 16 to 20 na may title na The Deceptions of the Gibeonites Uncovered and Dealt With. Bago po tayo magsimula, tayo po muna'y manalangin. Ama naming nasa langit, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Sa umagang ito, hinihiling namin ang paggabay mo sa pagbubulay namin ng iyong salita. Gamitin mo po ang aking labi bilang daluyan ng iyong pagpapala at nawa sa makakarinig ay kumilos ang salita mo sa aming lahat. Salamat Panginoon, in Jesus' name we pray, Amen. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Joshua 9 verses 16 to 20. Tatlong araw pagkatapos pagtibayin ng kasunduan, nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga-malayo ang mga taong iyon, kundi taga-ron din sa lupaing iyon. Kaya lumakad sila at pagkatapos ng 3 araw ay natagpuan nila ang mga tinitirhan ng mga taong iyon, ang mga lungsod ng Gibeon, Sipira, Beerot at lungsod ng Jearim. Ngunit hindi magawang patayin ng mga Israelita ang mga taong iyon sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa pangalan ni Yahweh at nagreklamo ang buong bayan laban sa pangyayaring iyon. Kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno, nakipagkasundo kami sa kanila sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi natin sila maaaring saktan, kailangan igalang natin ang kanilang buhay, kung hindi baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpang aming binitiwan sa kanila. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Kalipas po ng 3 araw matapos makipagkasundo ng mga pinuno ng Israel sa mga Gibeonita, natuklasan ng mga Israelita na niloloko lang sila ng mga taong ito. Ang pakilala sa kanila ay nagmula sa malayong bayan ang mga Gibeonita, pero sila pala'y tagaroon din sa lupain na yon na sasakupin ng mga Israelita. Makikita dito na kahit anong lihim at pagtatago ay lalabas at lalabas pa din ang katotohanan. Ang kasinungalingan ay malalantad. Anuman tago mo sa apoy, isisingaw pa din ang mga usok nito. At para makumpirma ng mga Israelita kanilang nalaman, sila'y lumakad at natagpuan nga nila ang mga lugar na kung saan nakatira ang mga taong yon, ang mga lungsod ng Gibeon, Sipira, Beerot at lungsod ng Jearim. Magandang hakbang na ginawa ng mga Israelita ang pag-alam sa katotohanan at pagkumpirma nito na noong una ay hindi nila nagawa, lalo na ng mga pinuno, kaya sila nalinlang. Pero ganun pa man sa kanilang natuklasan, hindi nila magawang patayin ang mga Gibeonita dahil nakipagkasundo ang mga pinuno sa kanila at sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kaya't ang buong bayan ay nagreklamo dahil doon. Pero sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ng mga pinuno ang dahilan kung bakit nila hindi maaaring patayin ang mga Gibeonita dahil nakipagkasundo sila sa kanila sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kaya't hindi nila ito pwedeng saktan at kailangan nila igalang ang kanilang buhay. Kung hindi, baka silang parusahan ng Diyos dahil sa sampang kanilang binitiwan sa kanila. Isang magandang desisyon na ginawa ng mga pinuno kung saan makikita ang tamang pagresolba nila sa problema, ang paggalang nila at takot sa Diyos, ang pangako na binitawan nila sa pangalan ng Panginoon ang naging batayan ng kanilang desisyon. Bagamat nagkaroon sila ng pagkakamali ng una, pero dito ipinakita kung paano nila inayos at hinarap ang sitwasyon ng tama. Naging tapat sila sa kanilang ipinangako, hindi nila sinira ang kanilang panata kahit manggalit sila sa mga Gibeonita dahil sa ginawa ng mga itong panluloko sa kanila. At kahit naiipit na sila sa sitwasyon, pati ang kanilang bayan ay nagrereklamo sa kanilang desisyon. Mas matimbang ang ginawa nilang pangako sa pangalan ni Yahweh kaysa sa galit nila sa mga Gibeonita. Maraming bagay ang tinuturo sa atin ng talatang ito. Una, yung kahalagahan ng pagtupad sa ating mga pangako at pagiging tapat sa ating mga salita. Ito ay nagpapaalala sa atin na bilang mga Kristiyano na dapat tayong mapagkatiwalaan maging sa ating mga sinasabi at pangako. Dapat nating pahalagahan ang ating mga pangako, hindi dahil sa tao, kundi dahil sa Diyos na saksi sa lahat. Mahalaga ang integridad sa isang Kristiyano. Tandaan natin na hindi lang pangalan ng ating daladala, kundi ang pangalan ng Diyos. Pangalawa, magkaroon tayo ng paggalang
magalang at banal na pagkatakot sa Diyos. Ano man desisyon natin, maipit man tayo sa sitwasyon, timbangin pa din natin kung ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos. Nakakapagbigay kaluguran ba ito sa pangalan ng Diyos at hindi sa pansariling kapakinabangan o dahil dala ng takot at sulsol ng mga tao. Mas katakutan natin na maaaring gawin ng Diyos. At patatlo, huwag tayong padadala sa galit. Ang galit ay nagtutulak sa tao para makagawa ng mali. Sa pagkakataong ito, kahit nagalit ang mga Israelita sa mga Gibeonita dahil sa panluloko nila, hindi nila ito nagawang saktan. Sa halip nagkaroon sila ng pagpipigil sa sarili at isinantabi ang galit alang-alang sa Panginoon. Isang paalala din sa atin na ang galit ay hindi rin nakakapagbigay ng katarungan. At pang-apat, walang gulo ang hindi maayos sa maayos na usapan. Maging mahinahon at magkaroon tayo ng tenga, pusong handang makinig sa paliwanag gaya ng ginawa ng mga Israelita sa kanilang mga pinuno. At sa huli, yung pagharap sa pagkakamali. Bawat kamalian may consequences na hindi natin dapat tinatakasan. Let's fix our mistake wisely and correctly. Sa halip na itama ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isang pagkakamali tulad ng pagsira sa ating mga pangako, dapat tayo maghanap ng solusyon na nagpapakita ng ating katapatan at integridad at nagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito. Dalangin namin maging buhay ang mga salita mo sa aming mga buhay. Ikaw nawa ang makita sa amin sa paglakad namin bilang Kristiyano. Dalangin din namin ang aming bansa at ang mundo naway marami pang makatagpo ng katotohanan at makakilala sa iyo. Salamat Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating programang Ang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita. Malaya niyo pong i-share ang video na ito upang maging pagpapala din po kayo sa iba. Muli, magandang umaga at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.